Hello Internet! Magandang hapon sa inyo. Hapon na. Hindi ako nakapag-vlog kasi nag-basketball ako kaninang umaga para makapag-exercise naman. Nanalo naman. So ngayong araw na to, gagawa tayo ng calzone. Hindi pala ako, si Mrs. So nag-ano na kami ng first batch ng dough para sa calzone. Tapos, yung sa mga anak ko, ang laman is... Ang laman na sa kanila? Yung isa, cheese lang ang laman. Yung isa, may pepperoni. Tapos yung sa akin, naggawa ako ng gisa ako ng beef. Hindi man gisa, parang niluto ko ng beef. Nilagyan ko ng mga herbs. Tumitiyak na naman ako. Nilagyan ko ng herbs. Tapos, yan yung papalaman sa akin. Tapos bell pepper, onions, and cheese. Makita mo niya mamaya paggawa kung paano. Basta yung dough, yun. Parang pizza dough ba yan? Eh? Parang pizza dough yan. Eh? Pizza dough talaga. Kaya lang, di ba yung pizza nasa ibabaw yung mga toppings? Siyempre, toppings nga, nasa ibabaw. Yung calzone, sa mga hindi lang nakakalam, para siyang empanada na malaki. Yun. Pinag-iba lang pag Italian, iba nila yung tawag, calzone. Dati bumibili lang din kami nito sa SMR saka sa, yung pizza, Domino's. Eh, natutunan din ni Mrs. So, ginagawa na lang namin dito sa bahay. Napatingin ko to dati kila Kautol, nagdala ko ng 2 piraso. Sa Kampanalig, yung isa kay Vincent lang, tapos yung isa, pinaghati-hatian namin lahat. Ay, hindi na pala ako kumain nun, sila lang. Sila Kautol lang, si Kuya Boy, si Kanoy, yun. So, yan. Mamaya, pakita ko sa inyo pagkatapos pagkatapos magawa ng dough. Kasi, after nun, ire-rest pa yun ng mga... Gano'ng katagal ire-rest yan? 1 hour? 1 hour pa ire-rest matagal. So, mamayang gabi natapos nito. Alas 5 na eh. Maligo muna ako kasi simula kaninang umaga hindi pa ako naliligo after ng game. So, later. Kung si Superman, nakakaligo na tayo. Sarap palang maligo. Pero naligo ako bago maglaro. Mas pangalawang ligo na to Tapos nakagawa na si Mrs. ng sauce. Nilalagay sa loob ng, gagawin natin calzone. Nakakalimutan ko lagi tawag yan. Tomato sauce, pa? Tomato paste, saka mga different herbs and spices. Yan. Tapos, currently, naghihiwa na siya ng nagbabalat pa lang pala ng pepperoni ba yan? Mga pepperoni. Yan. Ang hirap paghanap ng ganyan dito sa atin. Bali, di ba galing nga yung pamangking ko sa parents niya sa Italy. Nagpa-uwi lang kami. Pabili lang kami ron. At, kasi nga ang hirap na pakadalang makakita ng pepperoni na Meron mga pepperoni dito sa atin, pero hindi ganoon ka yung lasa niya, para lang siyang ham na parang luncheon meat lang, hindi katulad ng mga galing dun nga sa Italy. Kaya tiyempo nakapagpadala tayo. Yun. Tapos yung dough natin ngayon is ito, nire-rest pa. Yun na siya, laki na ilang minutes? 1 hour? Ayun yung isa. So, habang nag-rest yung dough, nagagawa naman ng ibang ingredients na ilalagay sa na ipapalaman sa calzone. Resting ng dough. Ayan, na. Roll na. Tinimbang muna, hinati sa 6 yung isang batch. Tapos roll na yung tag dyan, Gamitan ng rolling pin. After nyan, rest pa uli yan Hindi na, diretso na yan. So after nitong i-roll lahat, papalaman na to. Lalagyan na ng mga Yun, kung ano yung gusto nyo ilagay, pwede naman. Pwede cheese lang. Pero syempre,
Sarapan mo na kasi ang tagal mo nagantay. Ang daming ingredients, tagal mo nagantay, sarapan mo na yung palaman. Palamanan mo ng maling, pwede. Hindi naman magagalit yan eh. Kung ano hindi gusto niya lagay, pero masarap yung ano, talaga meat. Or puro vegetables lang, lagyan niyo ng cheese, di ba? Kung merong ano dyan, vegetarian. Pwede ba vegetarian cheese? Pwede, no? Yan, ganun lang. Simple. Balikan natin mamaya pag nagpapalaman na tayo. Stromboli. Bali, yung isa palang ginagawa, yung isa para sa bunso kong anak, is stromboli. Ang pinagkaiba ng stromboli sa calzone, rolled yung stromboli. Hindi siya katulad nung parang empanada na binalot lang talaga. Yung stromboli naka-roll, parang yung mga, kuwari sa anak ko, cheese. Parang layer, naka-layer yung cheese. Hindi katulad ng calzone. Para siyang pizza na tinupi mo lang sa gitna. Kasi ayaw nung bunso ko ng calzone, mas gusto niya yung stromboli. Para ang lasang-lasa yung mga. Saka cheese lang sa kanya eh. Hindi katulad nung sa panganay ko is pepperoni ang laman. Pero sa akin yung pinakamaraming laman. Bell pepper, onions. Kasi nga nag-isa ako ng kanina, beef. Plus, may pepperoni din. And cheese. Kasi yan, lalagyan niya na ni misis ng butter ba yan? Garlic butter. Yung stromboli. Para para saan yan, Mi? Ay, ayaw niya kasi ng pizza sauce. Ayun, dahil ayaw ng anak ko ng pizza sauce. Garlic butter yun nilalagay. Ayaw niya pala. Ayaw niya kasi di ba maasim? Oo nga, yun. Kaya ayaw niya kasi maasim. Katulad nung kumain niya kami doon nung isang beses, di ba? Sa labas, ng pizza, ayaw niya kasi maasim. Pero ako gustong-gusto ako ng anak ko, kahit maasim ako. And, lalagyan na ng cheese. Ngayon, garlic butter and cheese. Ano tong herbs na yan? Parsley rin pala, yung butter, garlic, saka parsley. Tapos cheese na. Yung cheese na lang nilalagay. Mozzarella ba yan? Mozzarella cheese. Mozzarella. Ha? Puso yung supply niya. Bus na yung supply. Sa bonus mo, di bili uli. Pag bumili kasi kami nito, by 2 kilos yan, Mozzarella na 2 kilos na grated. Para isang bilihan lang, mas mura rin naman kasi. Mas makakamura. Saka, yun, pinapak namin sila ng ganito. Para ilalabas lang yung ganito. Yun lang ito, tow. Tapos the rest, naka-frozen. Ito yung hinahanap kong cheese, Mi. Ito yung tinatanong ko sa'yo. Anong tawag dito? Mix 2. 4 cheese. 4 cheese. Yan, may bili kami ng tig 2 kilos. Tapos, yun, hatiin niya. Tapos, frozen yung iba. Para hindi masira. Ito, niro-roll lang ni Mrs. Yan. Ganyan yung stromboli. Naka-roll. Tapos, papahiran pa yung itlog, di ba? Mamaya. Yun, mamaya papahiran ang itlog bago... Egg wash ang tawag pala. Egg wash. Yun. So, pagtyagaan nyo to, ha. Pero may matututunan nyo to. May matututunan naman pala kayo. At pwede nyo mag-experiment para may maitulong din naman ako sa inyo. Hindi lang yung nalilibang kayo sa sa pinapanood nyo. At least, pwede nyo gawin sa bahay. Kahit paunti-unti. Kahit naman si Mrs. noon, minsan, nung mga una, palpak. Tapos, susunod, ayusin niya. May kung ano yung kulang, kung ano yung mali. Hanggang sa medyo na perfect niya na. Minsan nga, yung nagawa namin ito, bumubuka, lumalabas lahat ng cheese.
Pagka kinain mo, wala ng cheese, nasa labas na sa lahat. Pero sa tagal nga ng paggawa niya, medyo na-perfect na. Sana lang okay pala yung oven. Tagal po na natin. Kasi nga ano ayaw niyang tumaas na ng ng temperature. Palitin na sa tagal ng ginagamit. Yun ang pangit sa mga dekuryente na oven. Katagalan, nagkakaproblema yung sensor saka yung heating element, mihina. Pero tingin ko sensor din eh. Parang binababa niya agad yung yung temperature, ayaw niyang pataasin. Kaya yan ang problema pa namin oven. Ngayon, kanina pa siya nagpi-preheat. Hanggang ngayon is 250 pa lang siya. Kita nyo ba? Hindi nyo kita. Ayan, kita nyo. Hanggang ngayon, 250 pa rin ang temperature. Dapat yan nasa 300 na. Kanina pa yan eh. Sana wag mapalpak kasi yan yung isang dahilan na kaya mapapalpak yung ginagawa. Lalo pag maselan yung binibake. Pagka sira ang oven. So, sana maluto ng gusto. Yun lang. Yan. Bumaba na yung anak ko, kala niya luto na. Ayan. Kala mo ba luto na? Ha? Gutom ka na. Kala niya ready na. Ano kakainin mo? May binili sa namin kahapon na yun, no? Ay, kanina, namili kami sa, grocery. Ano ba nabili mo sa kanya pagkain? Ay, wala pala. Ito, yan. Ang tawag doon? Yam. Yun lang. So, mga pa to, matagal pa to. Mabalik tayo mamaya pag yung sa calzone naman, ha? Kasi, paulit-ulit lang naman tong sa stromboli. Yan, nakakita siya ng kakainin yung anak ko. Chocolate loaf. Bali, yun yung ginawa ni Mrs. nung nasa Kalaka ako nung nakaraan. Nag-bake sila nung chocolate loaf. Yung ibang ginawa niyang muffin. Para pang merienda nito. Yung katulad niya nagugutom. Ngayon makakain. Iinit na lang sa oven or sa microwave para Kasi naka-ref yun. Tumatagal yan kasi puro chocolate. Siguro mga 1 week. 1 week na nga yung mahigit, di ba? Mga 1 week na yan. Pero okay pa siya. Yan, para ready lang yung mga bata. Pagka nagutom, meron lagi. Yan, lagay na yung pizza sauce para sa calzone. Bango? No? Ha? Ang bango ng pizza sauce. Siyempre, cheese. Parang pizza lang. Cheese, then pepperoni. Pero iba tawag nila CJ dyan, no? Ang tawag nila dyan, please? Ham. Hindi, nakalimutan mo, ibang tawag sila dyan, eh. Imbis na pepperoni. Salami. Yung pala tawag nila salami. Hindi ko alam pinagkaiba, nag-research ako, hindi ko maintindihan yun. Parang pareho lang kasi, cured meat. Pareho lang. Salami parang mas flat yata yun. Depende sa pagkakahiwa. Kaya mas siya, mas manipis, mas thin. Hindi pala sa akin to, kaya sa panganay pala yan. Tawag dyan? Calzone. Pepperoni calzone. Yan, ganyan lang, parang empanada. Diba? Simple lang, kaya nyo gawin yan. Ha? Kaya mo rin gawin, Liz? Kaya mo yan.
Napapanood mo na kay mami. Pagtagal, tuturuan na lang kayo ni mami na. Kayo nagagawa ni ate niya. Sarap sana magbenta nito dito. Pangarap ko ni Mrs. magkaroon ng ng bakery. Kaya nagpaplano nga kami, di ba, bibili ng tag dito. Ay, may recording. Yun. Oven na kaya lang 4 trays lang. Siguro per order lang, ganun lang. Pag may time. Dati, yun nga, nasabi ko nga dati, every weekends nagagawa siya dati. Ng cheesecake, banana cake, banana loaf. Ba ba yung binenta ko dati? Yan, ganun mo lang. Crinkles. Eh, hindi, cookies pala. Nagbenta rin kami ng cookies. Nagbenta ako sa office ng cookies. Just ikaw talaga. Saka yung cheese. Castaros. Castarons, yung cheesecake na malaki ha. Yung talagang nabibili sa mall. Na pagkamahal-mahal sa mall. Nagawa ni Mrs. Yung burnt cheesecake yun, mga ganon. Pag tagal-tagal, magbenta na lang uli ako. Pag may time si Mrs. na mag-bake, bebenta ko na lang uli. Hindi ko alam ngayon, di pa nagko-costing si Mami. Dati yung cheesecake namin is 1.6 ba yan? 1.2. Pero ano yun, 4 inches. 4 inches yung taas nun. Tapos, 8. Mali na naman ako. 8 by 3 na yung size ng cheesecake. Pero purong cheesecake talaga yung purong cheese. Walang halong, basta yung pamparami. Nakakangawit. Ito na. Kasi hiwaan niya na yan. Para makalabas yung steam. Kasi pagka hindi makalabas yung steam. Pasensya na kayo sa aso ha. Ang bihira. Lagi na lang. So, ito na yung sa atin. Sa akin pala. Ang cheese niya, 4 cheese. Ba't pag ako tinitipid mo? Uy, cheese mo. Yun. Walang mozzarella yan? Meron yan Konti. Lalagyan ko na. Lalagyan mo rin. Tapos, syempre, beef. Ano yan? Uy! Beef. Tapos, syempre, pepperoni. Uy, dami naman. Syempre. Hindi mabebenta yan eh. Syempre, pagka pansarili, dapat madami. Saka masarap. Masarap mo kaya yan? Mahirap. Huwag na mag-pepperoni. Kahit ilang piraso lang? Oh, 3 para I love you. Kasi may mga pa yun. Ang dami mo pang Onions. Dagdag mo yung onions ha. Paborito ko sa yung onions. Masarap yan pagka sa tinapay. Lalo dyan, medyo siya malalanta. Ang tawag doon? Kalimutan ko tawag sa ganun. Basta maluluto siya. Kaya masarap yan. Tapos bell pepper. Nga pala yung bell pepper kanina bumili ko. Pero hindi sa palengke. Dito lang yung nagtitinda sa amin sa yung nakabike. 25 pesos ang isang bell pepper na ganyan lang kalaki mahal. Tapos yung 4 na pirasong sibuyas is 73. Ay 59 pala, 59. Sobrang mahal ng gulay ngayon. Tapos yan, balik tayo. Nilalagyan din namin ng maraming cheese. Baka hindi masarami. Ganyan na lang. Ganyan ang pizza, tapos kalahati lang may laman. Sana masarap. Yan, perfect. Sana hindi lumabas. Sana, usually kasi yan, pag gaganyan, maapaw lumalabas sa sa edges. Tagal ko hindi ko. Ha? Tagal ko na di mo. Malay mo naman, ma-perfect. Okay lang naman yan, pambayad niya naman pambenta. Di, ganun talaga. Tagal mong di gumawa
Itupi mo na lang na maayos, na mahigpit. Sabi binubutas, ginihiwaan din yan. Gaganyan din yan para ano. Diyan lumabas yung mga cheese. Pero yung sa calzoning totoo, di ba? Wala, may ganyan ba yan? Wala. Alin? May ginaganyanan, hinihiwaan. Parang wala. Wala, di ba? Ito yung inaano namin kasi nga bumubuka dun sa ano, sa gilid. Pero sana hindi mo. Subukan mo kaya wag ano yan, hiwaan. Na. Yung unang batch mong isasalang. Hindi lalabas yung Yung cheese? Nabango ko. Hindi ko ano yung sa'yo. Yung isa lang naman eh. Yan lang naman, di ba? Ilang ganyan ba? Ito dalawa. Yung isa wag mo anuhan. Yung pas yung isa, hiwaan mo. Diba? Yun. Balik tayo pag luto na. Ang bango agad ng bahay. May nakasalang na ba? May nakasalang na pala. Ang bango ng bahay, guys. Kahit kasasalang pa lang. Naamoy ko kasi yung ano, yung bell pepper. Saka yung onions. Yung parang amoy Pizza Hut, amoy Shakey's. Ganun yung amoy dito sa bahay. Kaya, bango. Lalo pag naluluto na to sa oven. Makakagutom. Pero magkakanin ako eh. Meron pa akong paksiw na pata eh. Magkakanin ako, hindi pwedeng hindi. Siyempre, may dahilan ako, nag-basketball ako kanina. Kaya lang, maya pa ako makakakain kasi puno pa tong table. Hindi pa ako makakakain pagkatapos pa. May isang batch pa ng ano, dough. Ikaw man, may kakain ka pa ba? Hindi? Boy? Hindi ka kakain? Ha? Eh bagay inuwihan ko siya kanina ng ano, tok neneng. Saka fish balls. Bagay may ano ka naman dyan, no? Kain ka na lang ng tipas. Nakatikim na kayo ng tipas na hopya. Pero flavor ng yan, no? Milky pastillas. Masarap naman. Sabi niya. Hindi ako kumakain yan, eh. Pang ano lang ko eh, hopyang baboy, hopyang munggo. Pero yung ganyan, hindi ko pa natikman. Eh, wag ngayon, kasi magkakanin ako eh. Para mabusog ako. Dapat mabusog. Siyempre dapat mabusog ako sa kanin. Hindi dyan sa mga kung ano-ano. Sana kung luto na yan, yung kakainin ko. Yung calzone, eh, tagal pa yan. Mahihimatayin na ako sa gutom. Yan. Bali, natapos na isang batch. Isang batch pa. Ang gagawin niya. Masakit na naman yung likod nito mamaya. Parang kulang na. Ng ingredients. Cheese. Pepperoni. Eh di yun sa akin, wag mo nalagyan. Puro beef na lang. Eden na lang sa'yo. Eden? May quick melt naman dyan eh. Magkakapusin kasi sa cheese. Ito, anong Yung isa, para makita natin yung pagkakaiba. Ito, yung isa, pinahiwaan ko. Yung isa hindi, para malaman natin kung ano. Malaman namin kung anong magiging difference niya habang nabibake, kung magkakaproblema ba siya. Ganun lang. Balik tayo pag meron na tayong luto. Pero hindi ko muna kakainin. Papakita ko lang yung finished product. Sige, sa ibang araw na siguro. Bahala na. Baka hindi ko rin matiis sa tikman. So, kakain ako. Na, mga kung ano yung pakita mo. Kain tayo guys. Habang nakasalang pa yung isang batch, kain muna ako ng kanin. Saka yung niluto kong ano, paksiw na pata. Kita nyo na ba? Binigyan ko kasi Gaily kagabi, si Kuya Boy, pinadalang ko. Kita nyo, yan o. Hindi ko alam kung anong naging reaction, hindi sinasabi ni Kuya Boy. Baka siya lang kumain. Hindi na baka hindi binigyan si Gaily. Hindi naman nanonood si Kuya Boy ng vlog ko eh. Kaya ano, okay lang kahit ano sabihin ko tungkol kay Kuya Boy. Huwag lang kayo magsusumbong. Hindi ko alam kung ano,
kung nasarapan ba si Gayle o hindi ko alam kung puro hindi alam. You know? Kasi, di ba pag pata, puro taba. Hindi ko alam kung nagustuhan ni Gayle yung parte na naibigay ko. Paborito ba yan? Nung isang, parang lagi raw nagpapabili ba? Kaso hindi, sabi ni Kuya Boy hindi niya type yung nabibili niya. Ito kagabi natikman niya, sarap daw. Ewan ko kung niloloko lang ako nun. Yun. Andaya, ito yung ating food. Siyo na pata. Siyempre may patis sili. Kain muna ako habang gantay tayo ng mabibig. Huling na to. Dapat maubos na to ngayon. Kasi pag ito natira pa bukas, uulamin ko na naman yan. Later. Umasawa ka na. Ha? Umasawa ka na. Sa pata? Sasawa yung kanin sa akin. Ang dami ko nakakain kasi pagka ito ulam ko. Ganda. Ganda. Ito ulam mo. Pag nandito ako sa bahay, ang dami ko lagi nakakain. Hop. Wala na. So, tapos na tayo kumain. Problema ngayon, itong oven nga. Nasa 20 minutes na yan, ang bagal. Mahina na talaga yung oven na to. Nasa lang siya, 230, 225 degrees Fahrenheit. So, palitin. Yan yung problema sa yung dating oven din namin ganyan may parang expiration siya. Pagdating nung etong taon na to, masisira ka na. Yun ang problema sa mga element ng oven. So, wala, ganun talaga. Tsatsagaan na lang. Excuse me. Balikan tayo pag medyo naluto na. Kaya lang tagal talaga nito. Baka na-upload ko na to, hindi pa luto to Mamaya na lang pag may naluto na, pakita ko sa inyo. Naluto rin yung isang batch. Pero, ganyan lang ba talaga? Dapat medyo dark pa yun, Dapat medyo dark pa yung kulay niya, kaso mahina nga yung oven pasira na. Kaya, pwede naman luto naman Pero mas maganda kasi kung medyo dark pa siya, medyo magka-crunchy yung yung tinapay. Kaso, wala Pagkatapos lang po natin mag-live, hindi na tayo nakabalik sa internet. Ayaw na tayong papasukin ni Convert siya ni PLDT. Ewan ko ba, ba't pag nagla-live ako ganyan. Pero patapos naman Salamat po sa lahat ng sumuporta sa live ko. Ma'am Jonah Hill, thank you, the best ka talaga. Salamat po ng marami. At ito, pakita ko lang po yung kasunod ng vlog natin. Yung na-bake ni Mrs. Yan na siya. Anong pangalan mo rin ito? Stromboli. Saka ito yung stromboli sa bunso. Ito po yung sa akin, yung mga may bell pepper sa loob. Tapos yung sa anak kong isa, ito, pepperoni and cheese. Tapos pagkatapos po niyan, syempre hindi pa namin kakainin yan, lalo yung sa akin. Tinitipid ko po yan kasi napakahirap gawin. Ipabalot namin sa cling wrap like this. Kasi frozen. Lagyan namin sa freezer para kung kakainin, lalabas na lang ito saka yung oven ulit para sa reheating. Yun lang po, salamat po uli. Tapusin ko na yung ating vlog dito. Salamat po uli sa lahat ng sumusuporta sa Team Kapanalig, sa aking challenge. Salamat po. At kay Daddy Om sa susunod na sa challenge, pakisuportahan din po. Thank you po lahat. Thank you po lahat. Thank you po sa lahat. Bye-bye guys. Thank you again. Peace out.